Hindi ako magsasabi sa inyo kung totoo yun o hindi. Si Abalos ang magsasabi sa inyo. Ayan. Kahapon, 20 hours ago, may lumabas na nagpunta si Abalos at nangampanya sa Caloocan. Alam mo, sigurado ako umiyak dito si Trillanes. Feeling ko umiyak dito si Trillanes eh. Kasi sobrang pagsipsip niya sa Marcos administrasyon. Pero itong si Abalos o yung administration slate, ang malapitan ang kinampihan. Kawawa naman si Trillanes, Mantakin mo to, ha. Itinain na siya ng Robredo Camp, mga Pinklawan, galit na kay Trillanes kasi binanata nila yung santa nilang si Leni Robredo. So nagalit yung mga Pinklawan. O syempre, yung mga Duterte, galit din naman talaga sa kanya, matagal na. Dahil sa ginagawa niyang kabalastugan, di ba? Tapos, sumisip-sip na nga lang siya sa mga Marcos. Etong mga Marcos Senate slate, ang kinampihan pa, ang mga malapitan. O, nandyan na mga malapitan eh. Ibig sabihin, kahit sa kanya, ayaw. Sinong may gusto kay Trillanes? Hindi, nagtatanong lang ako, sino may gusto kay Trillanes? Sigurado ako yung mga sintu-sintu dyan sa Caloocan. O kaya yung mga addictus dyan sa Caloocan. Baka yun na may gusto kay Trillanes. Bakit? Sabi nila, bakit ba? Gusto namin yung ibang mataas ang dating eh. Yung mataas. Alam mo, pag mataas ako, may tama ako, gusto ko yung mataas ang dating. Ano ibig sabihin mataas ang dating? Yung mayabang. Gusto ko yung mayabang ang datingan eh. Ayun si Trillanes, sobrang yabang. Di ba? Ang yabang-yabang. Balik tayo dito ngayon kay Abalos. Ayan, nagpunta ho siya. Di ba? Ayan, bida-bida. So paano na trabaho niya? Ang sa kanyang ang trabaho mo ba ngayon, Abalos, kumamay sa mga tao? Habang nakaupo nga siya sekretary, ano ginagawa niya? Ang totoo, ano ginagawa ni Sekretary Abalos? Yung gumawa ng sumali sa isang TV series. Tapos this time naman, pagkatapos ng TV series, nangandidato. Nangangampanya na. Ano pa ginawa niyan? Mula nung tumungtong yan, walang ginawa yan kung hindi magpabida-bida. Hanggang ngayon, nagpabida-bida pa rin. Nangangampanya. So, ibig lang pong sabihin niya, mga kababayan, wala na hong nagagawang trabaho ito mga ito. Diba? Ganyan ho. Kaya nga sana magkaroon talaga tayo ng batas na bawal kumandidato ang sino mang appointed na secretary or any official. Pwede pa silang kumandidato after 3 years ng kanilang termino doon sa appointment. Kunwari, hanggang 2022 sila. Hanggang 2028. Pwede pa silang kumandidato 2033. Yun. Di ba? Wala tingnan nyo, anong nagagawang trabaho niyan? Kung pending ang mga trabaho sa local government, dahil, di ba, siyempre, sekretary siya ng local government. Asahan yun Pero, ang pinakamatindi talaga dito ay ito. Ibang klase si Inday Guns blazing. Ika nga. Pakinggan natin ang masasabi niya dito sa kay Sundalong Kanin, kay Franz Castro na guilty sa kasong child abuse, at kay Ontiveros na may kaso rin ng witness tampering. Gulpi. O sige, Inday Sara, pasok. Iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro.
Although si Franz, parang I think she's serving 2 masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Grabe Grabe ang intel mo Ibig sabihin, si Trillanes, Ontiveros at Castro, iisa lang ang handler. Sino kaya yung handler na yan? Ano sila? Aso? Ano sila? Aso? May kanya-kanya silang handler? Aba, ibang klase Ibang klase Di ba usually ang may mga handler lang yung mga aso? Parang roll over, sit, play dead, di ba? Ganun ang trabaho ng handler Yung handler nagpapakain, yung handler ang nagwo-walk sa kanila, yung handler ang mga nagdadakot ng mga tae ng mga nila. Di ba ganun yung mga aso? So ibig sabihin si Trillanes, si Ontiveros, si Castro ay mga aso. Sige. Unang-una, ang diversionary tactic, wag the dog nga sinabi ko noon na ginagawa is yung pag-atake sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, kuryente na hindi reliable ang supply. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala namang problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, sasagot ko yan. So hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kausapin ko yung multisectoral groups, gagalit sila, diversionary tactic. Hindi ko naman inimbento yung fiesta ng Peña Francia doon. Talaga namang totoong merong centennial coronation mass ng Our Lady of Peña Francia. At inimbita ako doon. Sinabi ng kaibigan ko, gusto niya bang, because this is a milestone, it is historical, gusto mo bang sumali sa misa para alam mo kung anong ginagawa ng mga locals at paano, ano yung klase yung devotion ng mga tao sa ina. So sabi ko, oo. And then, syempre, may kaibigan naman ako sa Naga. May mga kaibigan ako sa Naga. So binisita ko sila. Kasama nung aking pagpunta doon. And syempre, nandoon na kami. Malapit na ang daet. Sabi ko sa mga kaibigan ko sa daet, magkita tayo. And then pagdating ko ng Kinsons, pumunta si Mayor sa akin, sabi niya, meron kaming Takbuan Festival na nangyayari ngayong week na ito, doon sa kanila, Takbuan Festival. Apparently, ito yung festival ng birthday ni Wenceslao Vinsons. So, masaya ako na nagkadugtong-dugtong yung mga schedule na kung saan meron akong mga natutunan at meron akong mga nakausap na mga tao. Ang hindi ko lang nagawa doon, hinabol ko, inattempt ko habulin yung OVP Satellite Office sa Legazpi. Kasi meron kaming mga concerns na gusto ko kausapin sila doon. Pero pagdating ko kasi sa Legazpi, 5:30, nagsarado na yung opisina. Ayoko rin naman mag-antay yung mga tao. So, hindi ko naabutan yon. Yun ang hindi ko nagawa sa itinerary ko doon sa Bicol region. So, hindi ko na alam. Galit sila kung
makipag-usap ako sa tao, galit sila pag pumunta ako doon sa kanila, hindi ko na rin alam, kailangan ko ba magpaalam? Kung pwede lang, pati paghinga mo, Inday Sara, bawal na. Oo, pati paghinga mo, bawal na sa kanila. Putay na talagang ibang klase ibang klase talaga ang mga dilawan tae. Ibang klase din talaga ang mga loyalistang tanga. Sobrang bobo at zombie nila. Pati yung siguro paghilik mo, yung pagpupo mo, pagkain mo, puta ina, hindi pwede sa kanila yun. O kaya alam mo, Inday Sara, kung ako sa'yo, kung ako lang sa'yo dalas-dalasan mo yung mga ganun mo. Kasi katulad ko, pag merong naiinis sa akin, tuwang-tuwa ako, dapat ganun ka rin. Pag merong nababanas sa'yo, Inday Sara, dapat matuwa ka rin. So, if you feel and think na lahat na lang ng ginawa mo kay simple, kay malaki, kinaiinis nila, then keep on doing it. Makabawi man lang tayo sa mga hayop na yan. Makabawi man lang tayo sa mga kupal na yan. Araw-arawin mo. Kaya nga sabi ko nga sa'yo Kaya nga ako po, araw-araw iniinis ko yung mga basher ko kasi the fact na naiinis sila sa'yo, it means you are effective. So Inday Sara, the fact na gigil sa'yo, lalo mo silang gigilin hanggang sumabog ang mga utak. Mamaya mo ma-stroke yung mga 10 dyan. O di nabawasan tayo ng 10 mga hayop at demonyo sa Pilipinas. Di ba? Galit kayo dito. Kasi si PRRD ganun yan nun Dati walang pakialam si PRRD kung ano ang sasabihin ng mga kalaban niya sa politika. Because again, kalaban niya yun sa politika They will always find something to hate about you. Lagi yun lahat. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, kung nakikita mo na mas maraming natutuwa sa ginagawa mo kaysa sa nagagalit, then let it be. Bayaan mo silang magalit hanggang sa mamatay sila. Inisin mo ng inisin, putang ina. Bakit ka mai-stress sa stress nila? Kung ang stress nila ikaw mismo, putang ina, stressin mo sila ng stressin. Sabi nga nila di ba? Yung stress, yan ang pinanggagalingan minsan ng cancer. Kung matatandaan ninyo, si Doc Willie Ong, sabi niya, na-stress ako ng bonggang-bongga. Kaya ako nagkaroon ng cancer. Talagang masyado ko yun inisip kaya, bayaan mo Inday, inisin mo sila ng inisin hanggang ma-stress. Baka sakaling magka-cancer din ng mga yan, di ba? At least, yung mga ninanakaw nila sa gobyerno, mapunta man lang sa ospital sa pagpapagamot nila, at least may use. Hindi nakatago lang yan sa mga baul. Di ba, Marlita Garcia, bakit mo i-stressin yung sarili mo sa kanila? Pabayaan mo silang ma-stress sa'yo. Parang yung mga kapitbahay mo lang na chismosa yan. Pabayaan mo silang mang-chismis ng mang-chismis dahil putya, sa katagalang panahon, ikamamatay nila yan. Nancy Fukumura, arigato gozaimasu. Konbawa. Kain na ako, aalis na ako. Hindi ko na sila maintindihan. Hindi mo sila kailangan intindihin, Inday. Hindi mo trabaho na intindihin yung mga hayop na yan. Ang trabaho mo, maglingkod sa bayan. Yung mga haters will hate. Haters are gonna hate. Si LeBron James, mga bossing, putay na lahat na ng record sa buong basketball na lagpasan niya na. Galit pa rin ng tao sa kanya. Si LeBron James, nag-share na siya ng kanyang wealth. Meron siyang mga, yung parang, meron siyang boys and girls, ano ba yun? Yung Boys and Girls Club, something like that. Meron siyang eskwelahan, meron siyang mga pinapaaral, binigyan niya ng mga bisikleta, ng mga... Kumbaga marami siyang mga ginagawa sa buhay niya na nakakatulong sa taong bayan. Pero galit pa rin ang tao sa kanya.
Ikinukumpara pa rin siya kay ganito, kay ganyan, kahit na hindi naman siya nakikipagkompetensya. So si Lebron, in-embrace niya na yung parang persona na wala akong pakialam sa inyo. Basta maglalaro ako, I'm gonna give it my all, 100% lagi. If I lose, then I lose. If I win, then I'll enjoy it. Pati yung mga anak niya, galit na rin yung mga tao sa anak niya. Kasi nga ang tao sobrang inggitero at sobrang toxic. At ma'am, mas maraming toxic kesa dun sa mga gustong mamotivate. Lagi mong tatandaan niya, kaya nga may mga Rendon Labador eh. Kaya nga mayroong mga kupal na mga vloggers eh. Kasi nga, they thrive on the toxicity of the people. Kasi nga, napansin nila na mas maraming galit. Mas maraming inis sa akin. At pag gumagawa ako ng something na naiinis sila, mas malaki yung views ko. So pagkakitaan ko na lang yung galit nila sa akin, lalo ko silang iinisin. Puta, maggagawa ako ng kanin na 100 ang isang cup para lalo silang matrigger. So ang ginagawa nila, they are triggering people to earn money from it. Oo, ganun yun. So ikaw, if you feel like itong mga kalaban natin sa politika ay nauurat sa'yo, puta, uratin mo sila lalo. Putang ina, pabayaan mo sila magreklamo na magreklamo hanggang sa ikamatay nila yun. Ako, in-embrace ko na yan. In-embrace ko na yan. Tawagin akong nognog, baluga, bakulaw, libag, koke. Kung ano, in-embrace ko na yan. I use it as my cloak. Hindi na ako nasasaktan dyan. Actually, I enjoy it. Why? Because if you call me names, it means I got into your head. Ibig sabihin, nandiyan ako sa kukote mo. Oh, so ibig sabihin, putang ina ka, nanalo na ako sa'yo. The fact na inisip mo ko at pinost mo ko sa social media mo, it means I'm leaving free rent in your brain. O, kung kailangan ganun, hindi, wag ka may stress sa mga hayop na yan. O, balang araw ikakamatay nila yan, o di nakatulong ka pa sa bayan. So, kailangan ko din siguro magpaalam sa kanila kasi pupunta akong Cordillera sa susunod na mga araw para lang malaman na nila. Pupunta po ako sa Cordillera. Kasi Ikaw, nagpapababy ka. Pupunta po ako sa Cordillera. Hoy, hindi ka ganyan magsalita, Inday. Tumigil ka. Oo, may kakupalan ka, Inday. Ganito ka magsalita, oo. So, pupunta ako sa Cordillera sa 1 linggo. Baka naman pati yan, masabi pa kayo, magpapaalam na ako ngayon, ha? Ganun dapat, hindi. Pupunta ako sa Cordillera sa susunod na linggo. Magpapaalam na ako sa inyo. Bait-baitan na naman to si Inday. Bait-baitan ka na naman. Nagpapababy ka na naman, ha? Yung totoo. Oh, punta ako ng Cordillera. Tangina nyo. Magsasabi na ako ngayon. Baka magreklamo pa kayo. Mga hayop. Ganun dapat. kasi merong isang senior citizen na babae doon na naghahanap sa akin. Gusto daw niya ako kausapin. So, magpapaalam po sa inyong lahat. Tayo na, sarcastic, oh. Inday, masama ugali mo. Magpapaalam po ako sa inyong lahat. Meron daw doon. Bakit? Sasabihin na naman nila, oh, trabaho ba ng OBP yan? Ha? Na meron lang babae doon na gusto ka makita, pupuntahan mo na? Oh, trabaho mo ba yan? Bilang isang OBP? Bilang isang BP, gagano na naman yung mga gago na yan. Oh. Follow. Other topic? Di ba? Tingnan mo, bait-bait niya ngayon, di ba? Magpapaalam lang po ako sa inyo. Tangina nyo. Punta ako ng Benguet. Malamig kasi doon, mga hayop kayo. Sobrang init ng mga ulo nyo, mamamasyal na lang ako.
Di ba? Wala ko red. Confirm lang po ma'am kasi may isang online news website, Politico. Paki-confirm lang po to if it's true or not. Si Rex Anthony Villegas daw po yung sinasabi po ba ninyong kaibigan? Hindi ko alam kung nagsalita si Asek Villegas. Hindi ko, sorry, I have no information right now kung ano yung sinabi ni Asek Villegas. Siya daw po yung in-identify na Bicolano friend na nag-broker sa meet ninyo with former Vice President Leni Robredo. Sos! Palagay ko nga kay Wang Ud pupunta to. Merong isang matandang babae doon na gusto kong makita. Puta, magpapapatato to. Magpapatato yan. Sabi ni Inday, pupunta ako doon kasi gusto daw ako makita. Tawin na, pag nakita nila si Wang Ud, tinatatuan siya. Puta, magagalit na naman yan mga yan. Habang naghihirap ang mga Pilipino, si Inday Sara nagpapatato. Habang ang mga Pilipino ay ang mahal ng bigas, si Inday Sara nagputangin nyo. Unang-una sa lahat, di naman presidente ang mga gago kayo. Oh, problemahin nyo kung may problema Pilipinas, unahin yung sisihin si Bongbong. Sisi nyo si Inday, wala ngang nag-resign na yan sa sa Department of Education. Natural, mas maluwag na yung schedule niya. Bilang OBP, ano pa bang mga trabaho nga ng OBP? Antayin lang. She is a heartbeat away from the presidency. It means if Bongbong Marcos's heart stops beating, then she assumes the presidency. Ibig sabihin, yun ang trabaho niya. Hanap kayo ng hanap sa kanya. Bakit? Wala ba silbi presidente natin? Ang galing-galing nun. Oo. Siguro ang tamang dyan is tanungin diretso si Asek Rex Villegas. Other matters? From our friends from the Foreign Correspondent Association of the Philippines, Mr. Ken Sasaki, Japanese News Bureau. Good afternoon, ma'am. Hello. You understand Tagalog? That's No? so sorry. So, how did you understand my answers earlier? sorry. Just Diba? Ang galing talaga ni Inday, Hey, Mr. Japanese, do you understand Tagalog? No, ma'am. Then why are you here? Pero alam mo, Japanese people are always kind and courteous. That's what I find sa mga ugali ng mga Japanese na talagang they are very respectful. Kaya I so love Japan. It's okay. Go agad sa sakit. Oh, I love Japan. It's my just favorite like country me. in the world. Yes. Yeah. Next to the Philippines, I like Japan too. Ma'am, let's go to Japan. I will treat you with the best sushi and the best sukiyaki in Japan. I love Japan. Si Baste, in love din sa Japan. Actually, ang vision nga daw ni Baste is to, di ba, lahat sila parang gawing parang Singapore ang Pilipinas. Ganun. Si Bayani Fernando, gusto niyang maging parang Singapore ang Marikina. Pero si Baste, gusto niyang maging parang Japan ang Davao. Well, yun ang problema. Kasi mainit sa Davao. Pero yung disiplina, yung linis, yung tao, gusto niya ma-invibe ng tao yung mga ugali ng mga Hapon. Anharot, buhay ka na palang, hayop ka. Magandang hapon sa iyo, Anharot. Mabuhay ka. Nakakaluwag sa buhay talaga yung kaibigan natin, Anharot, na miss kita. Pero hindi masyadong magaan ang loob ko sa iyo. Parang mas magaan ang loob ko sa mga ibang nagpapakulay dito. Huwag ka, okay na yun. Magkaibigan naman na tayo. So ganun. Si Inday magaling mambola. Because the Philippines is given already. Because I live here and this is where I'll die. But countries to visit, number 1, Japan. I also love your country. Thank you. You should visit Calaguas. Gago talaga. Tartado talaga to si Inday, no? Gago talaga. Ang lakas mang asar, no?
Rona Salcedo, salamat kayo. Oo, no? Antindi talaga ni Inday, no? Oh, you know, Philippines. I love Philippines. You should visit Calaguas. It's so nice there. Ay, inagago talaga, no? Alam mo, maniniwala kang ganito magsalita. Punta ako ng ano, Mr. Cher. Sabi nyo, ano ako? Resource persons. Bakit ano? Bakit ang gusto nyo maging witness ako? Bakit ako susumpa? Sabi nyo, research persons ako. Mr. Cher. Sabi niya pa kanina, Mr. Cher, pumunta ako ng Baguio, magpapaalam na po ako sa inyo. Eh, natapos ngayon, bigla siyang gumaganyan. You should visit Calaguas. It's really nice there. Luka-luka, no? Tayo na, luka-luka talaga to. Kaya talagang nababaliw sila dito. Ang lakas nitong mang-urat eh. Yes, I Beautiful. did. I did. I love it. Oh, you did? You've been there? Yes. Oh, so beautiful. Yes. I've never seen any, ano, Ina yung mukha niyo. Ang lakas ng asaro. Nek mo. Hoy, Inday, mas magandang Coron Palawan sa, tumigil ka. Ano, I've never seen so gumaganong-ganong ka pa. Lakas mo mang asar. Niinis mo na naman yung mga basher mo. Ganyan dapat. Bayaan mo silang mainis sa'yo. Very good ka dyan. Palakpakan. Pucha, I've never seen so beautiful. Gumaganong ka pa. Mas maganda sa Palawan. Coron Palawan is the best in the world. For me, ito naman Calaguas. Wala nga internet dun eh. beach as beautiful as Calaguas. Go ahead, Sasaki-san. Yes, sorry. Yes, sorry. Recently, your father publicly said that from one family, one president is enough. Do you agree with this? One family, one president. Well, if there is a law, then we should follow the law I think this is in relation to family dynasties of people running for offices in government. If there is a law, we will follow the law. I have no problem. I've always said that my dream was to become a pediatrician, a doctor. My dream was not to become a mayor, a vice president, or a president. So I don't have problems with not becoming president of the Philippines. I talked to my friend in Cambodia, and I learned that they have a 16 million population. I said, I'll run for president in Cambodia. It's easier. It's just 16 million. And hopefully additional. So how do you think about the current president, who is the second from one family? Well, there is no law prohibiting family members of former presidents running for president. So when he ran, he was well within his right to run for president. Thank you. Thank you. Next question. Sorry. Really sorry, we have asked this to you a lot of times and we'll be asking this again. Kasi kagabi lang may sinabi rin si former Senator Trillanes ang articles of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong kubong-kubong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung mayroon mang impeachment, naririnig nila sa'yo daw po. So sorry, we have to ask you again, ma'am. Kinote ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya Ayan na, puta, tingnan mo yung mukha niya. Tingnan mo yung mukha niya dyan. Pucha, sa tingin mo, lovebird siya dyan. Hindi. Kanina, Mr. Cher, magpapaalam lang po ako sa inyo, Mr. Cher. Pupunta po ako sa Baguio. Pucha, tingnan mo yung tsura niya ngayon. Puta, nung si Trillanes na, si Franz Castro na, si Ontiveros na yung pinag-uusapan. Puta, eto na. Tingnan nyo. simula yan. Ikot ko ulit. Tingnan nyo yung transition, ha? From Mr. Cher. Tapos meron pa siyang banat na ano. Oh, meron pa siyang meron pa siyang banat na ano. Oh, I love Japan.
Oh, I love Japan. I love the Philippines, but I love Japan. And I think you should go to Calaguas. Oh, I've been there. Oh, yes, you've been there. Wow. Oh, you've been there, you know. Calaguas is so beautiful. Oh, the beach is the best in the Philippines. Nek mo. Ganun siya kanina, ngayon. Ano na siya? Ha? Trillanes, ha? Mira Luciado, hi, Boss D. Kalog na among Mayora Inday. Uy! Sige, Sara pa. Sige, asara pa sila, madam. Tama. Asara mo pa sila, madam. Oo, yung mga giatay na yan. Meron akong mga notes ng quotes dito. Ito yun, Inquirer, ito yung kinuha ko. Pero I think may kinary din siya ng iba't ibang media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then yes, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment, nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. So, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang, I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Tayo nabistado kayo. It means, alam na ni Inday Sara kung sino ang mga amo nyong mga aso kayo. Kaya hindi nyo siya kayang kupalin dahil alam niya na kung kanino nang gagaling yung mga kahayupang ginagawa nyo sa kanya. So wala siyang paki. Bantakin mo si Trillanes, gumawa siya ng articles of impeachment. Pukin ng ina, hindi naman siya congressman. Kundi ka ba naman tanga? Gusto mo pala mang-impeach eh. Di sana Congress ang tinakbo mo, hindi mayor. Di ba? Isa lang ang handler nilang tatlo. Kasi ang dami nyo ng materials. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Susunod na. Tignan mo, pa-cute na naman siya. Kasi wala na kayong materials ngayon. Pagka na naman na tayo bukas. Kanina lang, satanas siya. Satanas siya kanina. Isa lang handler ng mga aso na yan. Yung asong si Tililing, yung asong si Franz Castro, at saka yung asong si Ontiveros. Iisa lang ang amo ng mga yan, ha? Tapos biglang, kasi ganito. Ina, no? Ibang klase si Inday Sara, pinaglalaruan talaga niya yung mga puso ng mga Pilipino, no? Oo, she can be demure. Alam mo, imagine mo kung si Franz Castro gumanyan. Mr. Chair? Mr. Chair? Tangina, gusto mong paluin ng chair. Pag si Kimbo gumanyan, kasi ganito yan, kasi. Di ba si, ganun eh, si Kimbo? Kasi, Madam Vivi, kasi ganito po yan, kasi, kailangan niyo pong sagutin. Kailangan niyo pagsagutan yung mga tanang. Madam Vivi,
Lisa Kamimura, salamat. Oh, ganun eh. Ganun si Kimbo eh. Pag si Kimbo nagsasalita, kasi ganito siya, Mr. Chair. Putang nakakainis, di ba? Mabubisit ka. Hindi naman maganda. Hindi naman maganda gumaganon. Uma-ursh-ursh. Pero pag si Inday Sara yung umursh-ursh, like, Mr. Chair, ang ganda tingnan. Oh, pero pagka yung iba ang gumanon, nako po, nakakabisit lalo na yung buhok mo, tuyot na. Yung balat mo, kulukulubot na. Kakareklamo mo sa bayan. Tingnan mo naman ang Inday natin. Binabanatan ng lahat, pero mas nalalaspag pa yung mga bumabanat sa kanya. Kasi Mas VP, Madam VP, kasi ganyan po yun. Ganun magsalita si Kimbo eh. Madam Chair, kasi ganito po kasi ang problema. Ang inakala mo si Inday Garutay. Na araw, sa susunod na buwan, o ano pang trabaho ninyo, wala na kayong balita, o... Napatabanin niya. Wala na kayong balita, oh. Ang ina, para siyang teacher, no? Niloloko niya yung mga estudyante niya. Ganyan yun eh, pagka yung bata, oh, ano na ang bebe ko? Ano na? Oh, ismal na bebe ko, ismal na. Ayan, ismal na. Oh, sige na, pumasok ka na dun sa bahay, punyeta ka. Pasok! Kanina ka pa, nasa labas, ang dungis-dungis mo, umuwi araw ka. Pasok, maligo ka ron. Di ba kanina lang satanas siya, biglang ano, parang pinapalo-palo niya kanina, tas bigla niyang nilandi. Sige na naman na meme ko, ha, meme ko. Pasok na, bilis. Pasok na, paluin kita eh. Hindi. Alam niyo naman eh. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang Oy, Alan V. Grabe naman ha. Oh, thank you very much sa'yo ha. Break time mo no. Wala pa tayo nahuhuli mga snatcher dyan, mandurugas. Pag may nahuli ka, sabihin mo sa akin ha. Oh. galing sa akin. Pero mamaya na kasi hindi, meron kasi siyang kwento eh. Kasi hindi pa kasi lumalabas, so hindi ko malabas yung kwento. So, sa currently po ba sa good government po ba lalabas? Sa good government. About sa akin, wala naman ako doon sa Quadcom eh. I think sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya mas masahol pa ako kay PRD. Kasi hindi niya ata ma-prove. Ang sakit no? Sumusubok sila pero hindi nila ma-prove. Ang sakit. Ibang klase talaga ang latigo mo, Inday. Puta ina, ito hindi to masyadong na-capture ng ng taong bayan eh. Pero puta, para siyang flip-topper dito, para siyang hip-hop. Ano yung flip-top? Puta, bumabars siya eh. Si Trillanes, tinry niya. Mas masahol pa daw kay PRD, pero hindi naman niya mapatunayan. Puta ina eh, sinungaling ng mga hayop na yun eh. Emma Di Castro, salamat po ah. Oh, hindi ba? Ibang klase. Real talk siya eh. Oh, hindi naman tinry nila sa Quadcom, hindi nila ako kaya ron. So dito sa good government, good governance. Oh, tingnan natin. Tinatry nila pero patunayan nila ganun din. So, tinigilan niya ako doon sa EJK. So may ina-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung hinihintay nyo na kwento, may ina-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. I mean, yes, about sa akin. Pero, Coming from him. related sa kanya. May video pa yun eh. May video. Ayun na si Madam, tinan mo, grabe siyang mang-steer ng utak ng tao, no? She is no less than her father, no?
She's like a PRRD with no cursing. Pero in terms of the way she's, tickling your imagination. Oh, ibang klase si Inday Sara no? Yung talagang kikilitiin ka niya Magbibigay siya ng mga statement na maikli lang yung mga importanteng mga salita like video, like handler, like this and that. Pero ibang nagbibitaw siya Napansin nyo when she's saying something, nagpo-pause siya. Like this, video. Pag sabi niya ng video, nag-pause siya. So, importante kasi yun If you put words after itong mga importanteng mga codes na ibinibigay mo, o yung mga importanteng mga gusto mong ma-pick up ng tao, you should really pause for them to like, video? Ano yun? Ano yung video? Ganon. Pakinggan nyo. Related sa kanya. May video pa yun Nakita mo? Nakita mo yung style na may video pa yun Napansin nyo? Ganyan siya maglaro ng utak. Putang ina, yan yung wala sila. Yan yung wala sila dahil wala silang mga utak, mga hinayupak sila. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas. Pansin nyo? Hindi pa tapos yung istorya niya Pero gusto niyang ma-pick up nyo yung video na sinabi niya. Video? Ha? Video? May video daw. Uy, may video daw. May video. Di ba? Napansin nyo ngayon lahat ng vlogger, yun yung thumbnail. May video daw. Putang ina. Ang galing. Kasi video, wala ka nakakaalam ng video Ako lang. Di ba? Napansin nyo yung pitching niya? She put the video hanging, and then when somebody tried to cut her, wait, hindi pa tapos. Putang ina ka Pakilamero kang hayop ka Hindi pa tapos yung video. Gusto ko nga kainin ng tao yung salitang video tingnan mo, sinabi niya, video, and then dinuktungan niya. Ulitin natin yung patungkol sa video tingnan ninyo Tingnan niyo how she put it there. How she put it out there. And nakita niyo yung mga isda, pucha, medyo hindi pa sila kumahagat Oops, teka, iwagayway natin konti yung pamingwit. Tsuk, kumagat. Tingnan niyo. Directed, related sa kanya. May video pa yun Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi diba? mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video Ako lang. Ma'am, ano? Nakita niyo yung mga isda. Anong video, ma'am? Anong video yun? Anong video? Bida-bida rin kasi tong alalay ni Inday Tangina, hindi nyo kayang ururukin yung utak ng mga Duterte. Ako, kabisado ko yan. Hindi naman ako pinakamagaling. Pero, ibig sabihin, pucha, alam ko na yung mga style ni Inday. Oo, sa sobrang kakapanood natin sa kanila, alam na natin yung mga atake nilang malulupit meron kasing video yan Tapos biglang gusto niya talagang kagatin nila yun Ano sabi? Wait lang, puta, huwag kang makialam. Kung hindi ako mapagkakatiwalaan, sinasabi nila hindi ako mapagkakatiwalaan, di sana nilabas ko na yung video. Video? Anong video yun? Anong putya ngayon? Gumawa na naman siya ng panibagong iskandalo. Gumawa na naman siya ng bagong pag-uusapan. Puta, gumawa na naman siya ng bagay na ikauulol. Noong mga nasa gobyerno ngayon, puta ragis yan, alam nyo naman pag video, na babaliw talaga sila. Kasi hindi mo pwedeng ipagkaila ang video If a picture paints 1,000 words, sabi nga nila, a video is a video. It's moving. So long as it's not AI generated, mahirap talagang makahaahon kapag nakuhanan ka ng video. Hindi mo ma-i-deny talaga yun. So ganyan si BP Sara. So ngayon, puta, natataranta na naman ang mga, pati vloggers. Nataranta yung mga vloggers dahil mayroong video. Pero nakita nyo, paano niya ipinosisyon yung video? Utang ina, ganyan maglaro ang mga Duterte. Kaya sigurado ako, mababaliw na naman itong mga to.
Kasi sinasabi na ni Inday yan, di ba? Meron siyang nakuhang USB. Hindi ko binuksan, tinapon ko eh. Kasi baka ma-virus yung laptop ko. Nek mo. Alam ko na yung mga ganyang style mo. Napanood mo yung video. Kaya antayin natin na manggaling mismo kay Inday. Thank you, ma'am. Basta